Usapan natin ang latest trending ngayon sa Pilipinas. Ako, mga kababayan ko, yari ito. Mga OFW sa Qatar, mga kababayan ko, yung mga organizer ipade-deport sa Pilipinas. Ang sakit, mga kababayan. Naku po, isang naman pong kahihiyan ang dinala ng mga taga-suporta ni Digong sa bansang Pilipinas. Ang ayos-ayos ng ating estado sa Qatar, dinungisan na naman ng mga taga-suporta nito ni Duterte. Anyway, mga kapatid, no? Nais ko lang pong bigyan pansin ang lahat ng mga OFW yung nanonood sa atin. Tandaan niyo po ito, mga kababayan ko, no? Kapag dumayo po kayo sa bansa na yan, at kung saan bansa kayo naroroon, wag na wag ninyong dadalhin sa bansa na yan ang mga maling kagawian ninyo dito sa Pilipinas. Alam niyo po kung ano yung sinasabi ko dito, mga kababayan ko? Yung mga tipong barbarikong style ng mga nakagisnan ninyo. Nakakahiya po sa bansang Qatar na ang Pilipino pa mismo ay nilalabag ang batas ng kanilang bansa. Tandaan nyo to, mga kababayan ko, dahil meron pong 17 na Pilipino na nag-organize ng isang rally na ginanap sa Qatar na ipinagbabawal. Mga kababayan, ito, panoorin natin ang video na to. Tuwang-tuwa sila dito. Oh, sige. Nagtipon-tipon kayo. Nasa na ngayon, no? Tingnan natin. Nasa na ngayon ng Sara Duterte nyo? Oh, sige. Oh, tawa now, iyak later. Oh, ano kayo? Naku. Alam nyo, kayong mga OFW, bago kayo i-deploy sa mga employer nyo, tandaan nyo may tinatawag tayong PIDOS. Tama? PIDOS, mga kababayan ko. Tama po ba ako ng sinasabi ko? Meron po kayong PIDOS. Unang-una, ano yung PIDOS, mga kababayan ko? Bawal ang mga pagtitipong politikal. Laging sinasabi yan doon. Huwag kayong nakikisama sa mga gulo. O, ngayon, sige. O, itong isang nakablo na to, organizer yan. Pati yung nagbablog. Tigas ng mukha mo, uwi ka ngayon. Ganda pa ng banner nyo, we stand for PRRD. O, asan kayo ngayon? Susunod din ba kayo sa loob ng kulungan? Grabe, Ano, we stand for Tatay Digong. O, ngayon, asan kayo ngayon? Tapos, mga kababayan ko, ang ending, we stand for Tatay Digong. Mamukat-mukat ko, mga kababayan. Tawa ako ng tawa. Ang mga lintik dinampot. Oo. Itong mga to, yung mga organizer ng event na to, dyan din, dinampot sila, mga kababayan ko, ng pulis sa Qatar. Maigpit kasi na pinagbabawal sa Qatar ang mga political na pagtitipon kagaya ng rally. So sabi nila sa social media, di naman kami nagrarally, biyahe ni Kuya, ginagawa lang naman namin, naghayag lang kami ng suporta, mga bobo. Anong tawag si Digong Bay, politiko, di ba? Ano pinaglalaban ninyo diyan? Ang pinaglalaban ninyo diyan, maliwanag pa sa sikat ng araw, yung pagkakakulong ni Duterte. So it means, mga kababayan ko, that is political rally. Ito mga makukulit, tingnan nyo to, mga kababayan ko, papakita ko sa inyo. Nahuli yung 17, mga kababayan ko, na organizer. Organizer. 17 na organizer niyang event na yan. Kasama yung isang vlogger. May vlogger dyan, may vlogger. Itong aang-aangang vlogger na to, hindi man lang ba sinabi sa mga kasama niya, mga kababayan ko, o hindi na masabi, baka bago lang sa Qatar. Nagbida-bida, mga kababayan ko, na mag-organize ng rally na katulad nito. At hindi niya nalaman at hindi niya natandaan na bawal pala mag-rally sa Qatar. Ang nangyari, nung kumalat sa social media yan, 17 organizer ang dinampot. Tapos, mga kababayan ko, nakakatawa sila ngayon, mga kapatid. Ito, mga kababayan ko, tignan nyo. Nakakatawa tong mga to ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, 17 DDS OFW Qatar humihingi ng tulong
kay PBBM matapos arestuhin sa illegal na rally. Aray. Oh. Sino ngayon ang binigyan nyo ng sakit ng ulo? Putya, nakakahiya na nga kayo dyan sa bansa natin. Binigyan nyo pa kami ng sakit ng ulo dito. 'Di ba? Mga kababayan ko, ang tatapang ninyo na humingi na magprotesta dyan, suportahan si Duterte na nakakulong. O ngayon, ano nangyari sa inyo? Dinampot kayo ng Qatar Police. Tapos, hihingi kayo ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon na pinagre-resign ninyo. Ang titigas din ng mga pagmumukha ninyo no? Ang titigas din, promise. Grabe. Nakakahiya na nga kayo. Ganyan pa ginawa nyo ngayon. Binigyan nyo pa ng kahihiyan ng Pilipinas. Alam mo kayo mga OFW, makinig kayo sa akin. Once na pumunta kayo sa bansa na sa ibang bansa at kayo nagtrabaho dyan, you represent the Filipino. You represent our flag. You represent our country. Our culture. Diba? Yan ang nire-represent nyo. Sa makatuwid, kayo ay ang ating ambassador. Kung magpapakita kayo ng kabarbarong ganito sa ibang bansa, anak ka ng teteng, para suportahan lang yung isang tao, hindi ganyan ang dapat. May laban sa social media, gusto nyong ipadama na I understand naman, 'di ba? I understand naman mga kababayan ko. No, I understand naman na gusto nyong ipadama kay Duterte na nakikisimpatya kayo at ipakita sa pamilya Duterte na nagrally kayo, nagstand kayo diyan, pero ano ang sukli sa inyo? Naisip nyo ba yung pamilya nyo bago nyo ginawa yan? Of course, hindi nila naisip yun. Na naisip nila mga kababayan ko, yung galit. Di ba? Yung galit. Yung galit ang inisip ninyo, yung inisip hindi nyo, inisip yung pamilya nyo. Kasi bakit? I know you're victim of Maharlika. Biktima kayo ng mga maling impormasyon, biktima kayo ng fake news, biktima kayo ng whatsoever. Mga kababayan ko, I understand kung bakit mga kapatid. Pero, think of it, ano ang resulta sa inyo? Ano ang nangyari sa inyo? Yung 17 na nakulong ngayon. Kasi until now, yung embahada natin, nakikipag-usap pa sa embahada ng Qatar. Oh, nagulat kasi kayo, pinagdadampot kayo sa mga bahay nyo, di ba? Akala nyo, wala eh. Dadamputin talaga kayo dyan. Nagrally-rally kayo. Oh, akala nyo, okay na. You stand for Duterte, you stand for ganito, you stand for ganyan. Oh, ngayon, ano kayo ngayon? Bandang huli, manghingi kayo ng tulong kay Bongbong, kay Marcos Jr., na sinasabihan nyo ng bangag, mag-resign na. Diba? Tapos manghingi kayo ng tulong ngayon kay PBBM. Mga kababayan ko. Diba? Ito tal naman, nakakapal naman ng mga pagmumukha nyo humamambala dyan. Eh putya, panindigan nyo na yan. Diba? You stand for ganito, you stand for ganyan. O ano nga nangyari sa inyo ngayon? See? Nasaan si Sara Duterte? Nasaan si Bongo? Nasaan si Bato? Nasaan yung mga idol nyong mga senador? Nasaan si PRRD nakakulong? Now, sinong tatayo sa inyo? Diba? Mga kababayan ko? How about the organizers? Yung mga nagsulsul doon? Oh, nasaan si Maharlika? Kaya ba kayo pagtanggol? Ngayon nyo ilabas si Maharlika. Ngayon ni Maharlika gawin yung tapang niya sinasabi niya. Yung tapang niya sa husay niya pag-ano. Ngayon niya ilabas. Mga kababayan ko. Ngayon niya ipakita. Bakit hindi niya pakita ngayon? Mga kababayan. Diba? Kayo mga OFW, mag-isip kayo. Mabuti. Mag-isip-isip kayo. Isipin yung mabuti. Bago kayo kumilos. Bago kayo maniwala. Tandaan nyo, ang gobyerno ay laging nasa inyo. Hindi kayo pinababayaan ng gobyerno. Pinapaboran ang lahat ng mga gusto ninyo. Tapos ngayon, you stand for PRRD, what happened? Those 17 organizers na nag-organize nitong rally sa Qatar. Sige nga, 17 families ang mahihirapan. And now, you seek for awa for KBBM? Okay. Tingnan nyo to. Sino mahihirapan dito? Ano sabi ni Admin Arnel ng OWA? Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadyang na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila,
Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Di ba? Sa maikling message ni Admin Arnel dyan, siguro naman mga OFW, tamaan na kayo. Tandaan nyo to. Hindi na babalik si Duterte sa pagiging presidente. Hindi nyo na kailangan sambahin si Digong para maging presidente. Hindi nyo na rin kailangan sambahin si Duterte para makalabas si Digong sa kulungan. Tandaan nyo to mga kababayan ko. Nagkasala sila sa batas. Nagkasala sila hindi lang sa batas ng Pilipinas, kundi sa batas ng human rights sa buong mundo. And he needs to pay for it. Mga kababayan ko. Huwag nyo na lang idaan sa kalyen laban sa ibang bansa. Huwag nyo nang yurakan ng pagka-Pilipino natin. No? Huwag nyo nang bigyan ng sakit ng ulo ang bansa natin. Ang gawin nyo na lang mga OFW, kung ako sa inyo, idaan nyo sa social media. Malaya kayo makapagsalita. Mga kapatid. Pero please lang, huwag nyo na ipahiya ang pagiging Pilipino natin sa ibang bansa. Di na babalik si Duterte. Doon na mamamatay yun. Uuwi na lang yun nasa garapon. Yan ang tatandaan ninyo.